Mas magiging maunlad pa ang labor market sa Pilipinas kasunod ng pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Yan po ang batas na inaasahang magpapalakas pa sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at tutugon sa hamon ng jobs mismatch. Sa ilalim kasi nito, mapalalalim pang ugnayan ng private sector at ng pamahalaan pagdating sa pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa mga manggagawa. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Mahigit 2 taon ng factory worker si Manolito Rojas sa Navotas. Pero dahil sa sakit at kagustuhang tumaas ang kanyang kita, nag-resign siya sa kumpanya at kumuha ng refrigeration and air conditioning servicing sa TESDA. Malaking tulong po kasi katulad ko po na hindi po talaga ako nakatapos sa school grad lang. Pagka natapos ko po to, pwede pong mag-increase yung trabaho ko, gagaan, tapos lalaki pa po yung sweldo ko. Nagpapasalamat po ako sa government na tinatag nilang batas na to dahil malaking tulong po to sa mga katulad ko na karamihan na hindi po nakatapos pero may pagkakataon na maging isa silang skilled worker. Good news para sa mga tulad ni Manolito dahil pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act ngayong araw. Ito ay patunay sa dedikasyon at kontribusyon ng iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng technical vocational education at enterprise-based training program. Layo nito na matugunan ang job skills mismatch, mabawasan ang unemployment at underemployment, at tiyakin na globally competitive ang lahat ng manggagawang Pilipino na handa sa anumang pagbabago sa labor market. This law directly addresses the issues of the lack of formal training and skill mismatches, ensuring that every Filipino can contribute and benefit from our nation's growth. Ang legislative milestone na ito ay nakaangkla sa adhikain ng pamahalaan na patatagin, ayusin at pag-isahin ang iba't ibang paraan ng enterprise-based training sa ilalim ng iisang framework. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Ayon kay Senate President Francis Escudero, hindi maaring maging stagnant sa panahong mabilis ang pagbabago sa labor market. Giit naman ang principal author at sponsor ng batas na si Senador Joel Villanueva. We wanted to create jobs that are sustainable and that gives decency and integrity to our would-be workers. Sa pamamagitan ng EBET Framework Act, mas magiging matatag ang ugnayan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga manggagawa na may kakayahang umangkop sa pandaigdigang pangangailangan at makabubuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.